My privilege as a believer. Ayan, I hope and I pray na magbigay po ito ng magandang mensahe po sa bawat isa sa atin. So sabi po dito, hallelujah, habang pinupulpil daw po natin, ano po, yung 5 purposes ng bawat church natin, ano po, meron daw po tayong mga responsibility bilang mga Kristiyano. Tayo pong mga Kristiyano, meron po tayong responsibilidad na po sa ating church at sa purpose po, no, sa 5 purpose na to na ibibigay sa atin ng Panginoon sa mga oras na to. Hallelujah. So, sabi niya po dito, nagpo-provide din po itong 5 purposes na to sa buhay natin para sa ating mga espiritual, emotional, at saka po sa ating relational benefits. No po? Sa relational benefits, sa relasyon natin na nagiging benepisyo po sa iba, sa mananampalataya, sa pamilya natin, sa church natin, no po, sa katotohanan, sabi niya, ito pong church na to, no, itong church natin, ang church natin ay nagpo-provide din daw po ng mga tao, no po, sa mga bagay na hindi natin matatagpuan sa mundong ito. No, totoo naman, 'di ba? Pag nasa church tayo, 'di ba, nararanasan natin kapayapaan doon na hindi natin nararanasan pag nasa labas tayo, 'di ba? Yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Tuwing nagwo-worship tayo, 'di ba? Nakakatulong 'to sa mga tao para mag-focus sa Panginoon. Ang worship pag naririnig natin sa loob ng church. 'Di ba? Sa labas hindi mo 'yan mararanasan na makikita mo yung kapayapaan habang may umaawit, 'di ba? Pero pag nasa church tayo, amen, sa loob ng church, nararamdaman mo yung presensya ng Diyos, 'di ba? Nakikita mo yung kabutihan niya, yung mga lyrics habang kinakanta mo, habang inaawit mo, 'di ba? Nakikita mo na oo nga no. 'Di ba? Nahihil yung puso mo, 'di ba? Kahit na pumasok ka sa church na masama yung loob mo, pag nandun ka na, nararamdaman mo na yung mga kapayapaan. Amen? Purihin ng Panginoon. Sa fellowship, pag nasa church ka, sa fellowship, no, yung mga kapatid natin, pag nakikita mo face to face, di ba? Minsan, nakala mo mas mabigat pa yung problema po, pero pag nag-fellowship na, parang di mo na gustong sabihin yung problema mo kasi mas mabigat pa pala yung problema nila, di ba? Ang sasabihin mo na lang, Lord, salamat kasi hindi ako yung nasa sitwasyon na yun, di ba? Kaya, salamat sa Lord, no? Kasi itong mga fellowship na to na natatagpuan natin sa loob ng church, na po, na nakakatulong sa atin. Hindi lang sa atin, sa buhay ng mga problema ng mga kapatiran natin. Amen? Yung discipleship, di ba? Pag nagdi-discipleship tayo sa loob ng church, nakakatulong to para i-lift up yung kanilang mga pananampalataya, pataasin, di ba? Yung level ng pananampalataya ng bawat isa. 'Di ba, yung mga discipleship, pag dini-disciple mo sila, pag tinuturuan mo na sila magturo, 'di ba, o ng magmensahe, 'di ba, natutuwa sila. Kasi ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo sila, amen, pinagkakatiwalaan mo sila sa mga bagay na feeling natin kahit tayo noon hindi tayo deserving na magmensahe, amen. Pero pag tayo tinuturuan at dinidisciple, 'di ba, at pinapahakbang na tayo ng mga leader natin kung paano din silang nilip up ng kanilang mga leader dati, 'di ba? Ganon din yung gagawin natin sa kanila. Amen? At doon nabubuhos yung kanilang pananampalataya. Kasi ang totoong leader, naghihila pataas yan. Hindi yung gusto mo, ikaw lang lagi, ikaw na lang lagi, ikaw na lang lagi, hindi ganon. Ang discipleship, kaya mo sila tinuturuan ng disiplina para dumating din ang panahon na mag-disciple din sila. No, magiging leader din sila, magdi-disciple din sila ng ibang tao, magdidisiplina din sila. Mahirap kasi yung yung habang tinitingnan mo yung word ng Lord, 'di ba? Kapag ikaw nagdi-disciple ka, obligado kasi na kailangan matutunan mo din ang pagsasalita. Kailangan matutunan mo, 'di ba, yung paghahayag ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Kasi yun yung practice natin eh. Katulad dito sa ginagawa natin. Although hindi naman ako pastor, hindi naman ako ano, 'di ba? Normal lang na kapatid ninyo, 'di ba? Hindi pinagdamot sa akin ni Pastor Randy na pagkatiwalaan niya ako, 'di ba? Na makapagpahayag ng salita. Amen. Kasi sa mata ng Panginoon, 'di ba? Ang Diyos ang nagbibigay at nagkakalob sa atin ng mga regalo na magagamit, 'di ba? To equip the church. Amen. Meron siguro nakita si Pastor Randy sa akin na katangian na pwede kong palaguin. Amen. At mapapalago ko 'yon kung magagamit ko sa atin dito sa pagdi-disciple. 'Di ba? Ganon din sa iba. 'Di ba? Iba't iba. Si Ate Jane, pinagkakatiwalaan natin sa treasurer. 'Di ba? Ingat yaman. 'Di ba po? Sa pag-iingat ng mga pera na binibigay, pinaghihirapan natin.
'Di ba? Yung iba pinagkakatiwalaang mag-presider, manalangin ng panalangin na ibang tao. Because why? We are the body of the Christ. 'Di ba? Hindi pwedeng lahat sa akin. Hindi pwedeng lahat kay Pastor Randy. Hindi pwedeng lahat kay Ate Rona. And other people naman, 'di ba? Wala man sila dito, sila Ate Rona, madalas sila po nag-equip sila ng mga kabataan, 'di ba? Sa labas, 'di ba? Sa kanilang church na. Bakit? Nagsimula po sila sa online. 'Di ba? Ngayon napalago na sila, nagmumultiply na sila sa labas, 'di ba? Pinahayo na sila ng Panginoon nung umuwi siya ng Pilipinas, nag-build na po ng youth doon, 'di ba? Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon sa personal na mission na binigay sa kanya ng Panginoon na hanggang ngayon, 'di ba, nagpapatuloy po. Nadala niya sa yung mga bata sa JIL purihin ng Panginoon. Bakit? Nagbunga na, 'di ba? Yung buto na tinanim sa puso niya. Yun yung bunga ng bawat discipleship. Amen? Na hindi natin yan matututunan kung nasa mundo lang tayo. 'Di ba? Kung nandito lang tayo nabuhay sa mga makamundong bagay. Amen? Hindi rin tayo nakapagpalakas ng makapatiran, 'di ba? Kung sa fellowship, hindi natin sila pinapanalangin ang bawat isa. Amen? Kaya lahat 'yon ay matatagpuan natin at natagpuan natin sa ating church. 'Di ba kasi yun yung tahanan. Yun yung tahanan ng mga tao na gustong matagpuan si Jesus. Kaya kung meron tayong mga nakikita ng mga tao na pumapasok na addict, pumapasok na prostitute, pumapasok na hindi malinis, yes, tama kapatid, nasa tamang lugar sila. 'Di ba? Huwag tayong maging Kristiyano na nakatitig ka na mula ulo hanggang paa. Nakita ko lang 'to sa bar nung isang araw may dala-dalang lalaki, ngayon nasa church na. Anong gusto mo kapatid? Masaya ka bang nakikita siya sa bar? O mas masaya kang nakita na tinatawag na siya ng Panginoon kasi pumasok na siya sa church? 'Di ba? Huwag tayong maging katulad ng mga bagong Kristiyano ngayon, yung mga henerasyon ng Kristiyano ngayon, grabe kung makapagturo ng daliri. 'Di ba? Huwag tayong maging gano'n, no? Maging mayaman tayo sa pag-ibig. Maging mayaman tayo na kumakalinga. Maging mayaman tayo na tulungan yung mga nasa baba. 'Di ba? Yun yung gusto ng Panginoon sa atin, na tayo dinisiplina ng Diyos, 'di ba? Para magturo, para umakay din ng mga bulag, na dating tayo yung bulag. Amen? 'Di ba? Huwag din naman tayo na mga kapatiran na konsentidor. Amen? Huwag tayong konsentidor. Pag nasa fellowship, 'di ba? Minsan nga po, sabi nga, hindi madaling pagsamahin ang katotohanan at ang pag-ibig. Amen po ba? 'Di ba? Minsan sabi, tell the truth with love. Ang hirap pagsamahin ng truth at love. 'Di ba? Minsan yung kapatid mo nagiging chismosa na. Ang hirap kaya, hoy, wag kang chismosa. Kinausap mo lang ba ako para sabihin mo yung buhay ni ganito? 'Di ba? 'Di ba? Minsan kasi mga sensitive. Amen? Mga immature pa. Wala pang maturity. Amen? Kaya mahirap pagsamahin ng katotohanan, amen, ng may pag-ibig. Kaya kailangan din dinidisiplina natin yung sarili natin na pinag-aaralan po sa pagdi-disciple. Yung magsabi tayo ng katotohanan. 'Di ba po? Kaya napakabuti po ng Panginoon kasi meron tayong church na natatagpuan yung ganitong klase ng purpose to fulfill the purpose ng Lord sa buhay natin. Yung iba naman po, 'di ba? Dahil doon, dating mahihina ang pananampalataya, pero ngayon naririnig mo na sila. Dati iyakin, dati mga emotional, pero ngayon no. 'Di ba? I'm holding on the promises of Lord. Naniniwala ako sa salita ng Diyos, sa mga narinig natin patotoo, 'di ba? Hindi na po sa mga problema, hindi na sa emosyon, hindi na sa feelings. Dati pinakikilos ka lang ng feelings mo, konting sabi lang ng tao, naghahanap ka na rin ng pagsasabihan mo, 'di ba? Gusto mo maging kaaway na rin sila ng iba. Amen. Pero ngayon, dahil sa Diyos ka na nagtitiwala, sa Diyos ka nagsusumbong. 'Di ba? Na Lord, alam mong hindi totoo 'yung sinasabi nila. 'Di ba? Ganun na po 'yung buhay natin, no? Kapag tayo po ay nakakatagpo talaga ng totoong Panginoon sa buhay natin. Because minsan po sa church kasi, minsan nagiging title na lang 'yung pagiging Christian. Huwag tayong maging ganon. Alam ko po, nandito lang tayo sa online ministry. Ano po? Nandito lang tayo sa online ministry, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano maging totoo, 'di ba? Kaya maging totoo tayo kahit nasa labas. Hindi yung pag nasa loob lang tayo ng church, saka lang natin na nabibigyan, 'di ba? Ng katarungan yung mga pagdi-disciple, yung pag nasa labas ka na, kailangan mo na bang magsinungaling? Kailangan mo bang manira ng tao? Kapwa mo, banal ka lang ba pag nasa loob ka ng church? 'Di ba? Mahalaga po 'yun. Yung ministry din po.
tumutulong din yan, katulad nito. 'Di ba? Dito lumalabas yung mga talent ng iba. Mahiyain sila, nagiging bold sila kapag dating sa Panginoon. 'Di ba? Dito naboboast yung dati hindi ka na nanalangin, si Kuya Lando, narinig natin, humakbang na sa panalangin, di ba? Hindi na siya naiya, hindi na siya katulad dati. Kasi itong ministry na to, dito tayo nag step di ba? Paunti-unti nag step up tayo. Dito sa ministry na to, walang kailangan minamaliit, hindi. Nagtutulungan tayo. Ibigay mo yung kamay mo sa ibang tao, di ba? Tulungan mo sila na mag-step up, di ba? Tulungan natin sila na maranasan din nila maging presider, maranasan din nilang umawit sa Panginoon, 'di ba? Kaya tayo binibigyan ng bawat gawain ng ating mga pastor kasi gusto din nila makapag-build ng mga leaders. Ganon din sa mga leaders, sa spiritual na mga mother ninyo, spiritual na mga tatay natin, 'di ba? Sa mga leaders natin, 'di ba? Binibigyan nila tayo ng mga gawain para sa gawain ng Panginoon, 'di ba? Hindi lang para, 'di ba, para sa sarili mo. 'Di ba? Para marinig ka din ng ibang tao. Kasi yung wisdom mo, iba sa wisdom ko. 'Di ba? Iba-iba tayo ng kaloob. Kaya nga, mahalaga po na habangan din natin. Kasi hindi lang sila yung nagtiwala sa'yo. Bago ka nila pinili, una kang pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya itong ministeryo na to, ano man ang ministeryo na hawak ninyo, hindi yan binibigay lang ng basta, 'di ba? Hindi yan basta binigay sa'yo ng pastor mo. Kung binigyan ka ng ministeryo sa youth, binigyan ka ng ministeryo ng Panginoon sa panalanginan, 'di ba? Sa daily devotion, sa glory to God, hindi ang tao ang nagtiwala sa iyo una. Ginamit ang tao na yan para magtiwala siya sa iyo. Kaya ikaw na pinagkatiwalaan, una ng Diyos, bago ng pastor mo, bago ng leader mo, ano yung paghakbang na gagawin mo? 'Di ba? Kung pinagkatiwalaan ka sa kabataan, kung pinagkatiwalaan ka sa mga panalanginan, 'di ba? Pinagkatiwalaan ka na gumawa ng schedule, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, 'di ba? Na maghawak ng ingat yaman, pinagkatiwalaan ka sa problema ng kapatid mo, 'di ba? Mahalaga 'yon. That is ministry. Amen po ba? 'Di ba? Pinagkatiwalaan ka sa anak mo, pinagkatiwalaan ka sa asawa mo, pinagkatiwalaan ka sa pamilya mo. 'Di ba? Katulad po ng lagi sinasabi, hindi mo pinili ang anak mo, pero ang Diyos pinagkatiwalaan ka niya na maging anak mo 'yan. Amen? Kahit hindi naging maganda yung relasyon ninyong mag-asawa, pinagkatiwalaan ka ng Diyos na palakihin mo 'yan to teach them. Sabi nga sa Psalm, teach them na magkaroon ng fear of God. Ikaw yung magulang na 'yon, mapalad ka. 'Di ba? Hindi ka man nagkakaroon ng ministry, hindi ka man napapaawit, hindi ka man nagpe-presider sa online ministry o sa church ninyo, may ministry ka pa rin sa pamilya mo. It will help you. 'Di ba? Na makita mo yung talent din ng mga anak mo, ikaw ang magtuturo sa kanila sa paglaki nila. Kasi kung di mo sila turuan, sino magtuturo sa kanila? Hindi mo sila pwedeng iasa sa school? Anak, huwag ka naman maingay. Shh. Kita, umuiling-iling din po to. Nag-amen po yata anak ko eh. 'Di ba? Amen, sabi niya. Amen, mama. Tama. Praise God. Ayan. So, sa mga talent, kasi ikaw yung nanay, makikita mo yung mga talent ng mga anak mo. Ay, magaling pala. May boses pala yung anak ko. Pwede siyang umawit kay God. Di ba? Ikaw na unang nakakakita noon. Paggamit mo yung buhay ng anak mo sa murang edad nila. Kasi pag hindi mo pinagamit ang anak mo sa Diyos, kaaway ang gagamit dyan. Diba? Magiging makamundo sila, magiging mas priority nila yung ano sa mundo. Diba? Mas maganda kasi na matutunan nila na maging maka-Diyos para matutunan nila na maging makatao. Diba? Mas magandang matuto sila na maging maka-Diyos muna kasi pag naging maka-Diyos sila, magpapasalamat ka sa Panginoon kasi bakit po? Magiging mabuting anak sila. Amen? Magiging mabuting anak sila. Magiging mabuti sila sa iyo, sa mga tao, sa mga magulang mo, sa mga tao sa paligid mo. 'Di ba? At anong glorify ka ng ibang tao. Kanino bang anak ito napakagalang sa eskwelahan? Kanino bang anak ito bago siya kumain, nakikita ko nagdadasal siya? 'Di ba? Sabi ng Lord, walang masama. Sabi ng Lord sa Proverbs, 'di ba? At pararangalan ka ng ibang tao dahil sa pangalan ko. 'Di ba? Hindi daw masamang itaas ka ng mga tao kung ang nag-glorify naman ay ang Diyos sa buhay mo. Diba pag hinanap, sino yung nanay nitong batang ito? Grabe naman tong nanay ng bata na to. Alam mo, bawat araw na nakikita ko to sa kantin, bago niya kainan ng tinapay niya o kahit anong ibigay sa kanya, nagpapasalamat siya sa panalangin.
gusto kong makilala yung nanay nito. Di ba? Ang sarap. Di ba po? Ang sarap ng pakiramdam. Sa pag-evangelist, di ba? Mapulpil po yung mission sa atin ng Panginoon. Di ba? Kasi bihira na po ngayon yung nag-i-evangelist. Bihira na yung mga nag-i-evangelist ngayon. Kaya ipanalangin natin yung mga evangelism kasi may kinakaharap sila na mga taong magre-reject sa kanila, 'di ba? Yung mga pastor, at least yung mga pastor nasa loob kayo ng church, lahat nakaayon ng mga tao doon. Yung mga evangelist, 'di ba? Nararanasan ipahiya. Nararanasan mapahiya, 'di ba po? Nararanasan nila na duraan. Totoo po yan, di ba? Sa Israel, naruranasan nila, tumahimik ka. Kahit mga bata, tumahimik ka. Ginagano nila mga evangelist, kaya natin pinapanalangin yan sa prayer warriors. Kasi hindi madali na sila po yung lalapit sa mga kaluluwa para lang maranasan po ng mga kaluluwa na yon yung kaligtasan. Amen? Kaya ipanalangin natin silang lahat. Kaya yun ang utos sa atin ng Diyos eh. Sabi niya sa Ephesians, ipanalangin ninyo ang lahat. Di ba? Ang lahat, 'di ba, ng Panginoon. Utos 'yun sa atin. Kaya ipanalangin natin silang lahat. Amen? So tayo po'y dumako sa state it over and over. Bakit tayo nilalagay sa estado na over and over? Kasi ito yung napakahalaga. Amen? Sabi dito, wag daw tayong mag-assume na sa bawat single sermon sa church, no, wag kang mag-assume na sa bawat single sermon daw po sa church, 'di ba? Yung purposes doon magiging permanente. No, hindi po lahat ng sermon sa church yun at yun na lang. Pag ang church mo wala nang ginawa kundi magsermon ng kasalanan, kapatid. baka yung pastor ninyo makasalanan. Kasi sabi ng Lord, kung ano nasa puso mo, yun ang ilalabas sa bibig mo eh, 'di ba? Kaya kung yung church niyo wala nang ginawa kundi mag-focus sa kasalanan, baka yung pastor ninyo may ginagawang kasalanan. Puro kasalanan yung sinasabi niya. 'Di ba? O kaya mga leader niyo puro kasalanan na lang. Yung mga naghahayag ng salita puro kasalanan. Wala na bang grace, 'di ba? Wala na bang kabalansehan? 'Di ba yung paghahayag ng salita, hindi po ganoon. Amen. Kaya napakahalaga po niyan, no? Na maano natin na may direction, no? Nagse-set ng direction ang church. Siya yung parang navigator. Ikaw din, navigator, di ba? Parang Google ka, ikaw magli-lead. Ikaw ang pastor, nagli-lead ka sa mga sheep, sa mga flocks mo, sa mga leader, di ba? Ililid mo sila sa tama, di ba? Hindi po ililid mo sila sa mali. Kaya ang church po, hindi lang sila nagpo-focus sa single sermon. Hindi permanente yon. Marami pong purposes ang bawat church, no? Kung bakit sila nagpapahayag, merong mga focus na mensahe this week or this month, 'di ba? Ganun po 'yung ginagawa nila kahit sa mga hindi puro kailangan magkaroon ng balanse, no? At ito daw po ay napiprint 'yung purposes na to na po sa bulletin, 'di ba? Everyone natututo, 'di ba? Everyone nagbabasa, dapat ganon 'yung purpose, no? Dapat tinuturuan din sa loob ng church. No? Kaya nagiging malawak at malago, 'di ba? Ang law of advertising, 'di ba? Kasi gumagawa tayo ng mga bagay na pwedeng ma-advertise, 'di ba? Yung ating church. Kapag natututo ka sa mga message, 'di ba? Kailangan mo rin makipag-communicate, 'di ba? Ng 7 times before daw po para mag-seek in. 'Di ba? Kapag nakikinig ka ng message, minsan hindi mo naman 'yan mapapakinggan o mauunawaan ng unang sabi lang eh, 'di ba? Uulit-ulitin mo 'yon. Ulit-ulitin mo 'yan hanggang maipaunawa sa iyo. 'Di ba? Ganon din, kapag narinig mo yung message na 'yon, ulitin mo din sa ibang tao, 'di ba? To communicate with them. 'Di ba? Para makipag-communicate ka sa ibang tao, para ma-share mo din. 'Di ba? Ikaw yung pumasok sa church, paglabas mo, alam mo ba, ito yung pinag-aralan namin sa church o yung mga nakausap mo, narinig ko nga yung namin sa church 'di ba? Lahat ng mga kausap mo, i-send mo rin yung message ko ano yung narinig mo sa loob ng church. 'Di ba? Para magkaroon ng pagbabago din sa buhay nila. Kasi kung merong taong nagbago ang buhay, kung ikaw nabago yung buhay mo dahil sa narinig mo na message na yon, do you think hindi magiging effective yun sa ibang tao? Kaya pass the light, 'di ba? Kung nakita mo yung light at liwanag ng Word of God doon sa church na yon, paglabas mo, ipasa mo din yung ilaw sa ibang tao para magliwanag din yung buhay nila. Amen? Meron dito, my church family gives me. Ano yung mga naibibigay sa'yo ng church family mo? Una, no po, isulat nyo to, napakahalaga nito. God's purpose to live for mission. Yung purpose ng Lord, no,
na ibigay yon ng church mo. Sa church mo natutunan o kaya sa ganito. Kasi this is church din. Ikaw, church din ng Lord. Itong gawain na to, ito po'y gawain ng Panginoon. Kaya nga minsan 'di ba, tinuturo din sa atin ng Panginoon, hindi ikaw ang nagwe-welcome sa Holy Spirit sa gawain ito. Kasi gawain niya 'to eh, 'di ba? Kanino bang gawain 'to, pastor, 'di ba? Glory to God, 'di ba? Prayer warriors of God, 'di ba? Daily devotion, 'di ba? Sa Panginoon 'to, tama? So pag nagwe-welcome kayo, pag ikaw ang presider, hindi si Lord ang iwe-welcome mo. 'Di ba? Ikaw ang wini-welcome ng Diyos dahil gawain niya 'to. Tama po ba? Amen po ba tayo doon? 'Di ba? 'Di ba? Hindi, wini-welcome ko po ang Holy Spirit. Hindi. Gawain niya 'to eh. 'Di ba? Gawain niya 'to eh. Gawain 'to ng Diyos. Ikaw ang winelcome ng Diyos. 'Di ba? Kasi gawain niya 'to. Tama? Wini-welcome po tayo ng Panginoon sa gawain niya. 'Di ba? Hindi natin wini-welcome sila. Dahil ito, kung totoong ito ay gawain ng Diyos, ikaw ang wini-welcome ng Diyos. Welcome ka sa Glory to God. 'Di ba? Dahil yun ang gusto ng Diyos, mapunta ka dito. Welcome ka sa prayer warrior kasi gawain yun ng Panginoon. Ang Diyos ang nagtatag doon. Kaya kung bakit hanggang ngayon may 4 na taon na nag-i-exist, kasi ang Diyos ang nagtatag doon. Kahit umalis ka sa online na to, masaya kami kung magiging malago ka sa iba. 'Di ba? Hindi ka namin aangkinin. Bakit? Disciple ka ng Panginoon. Diyos ang nagmamay-ari sa'yo, hindi kami. Masaya kami na lumalago ka rin. 'Di ba? Kasi kung meron mang alisin sa ministry, merong ipapalit pa rin ng Panginoon. Bakit? Kasi siya ang tumatawag kasi ministeryo niya to. 'Di ba? Kung meron mang umalis ng mga kapatiran natin at meron na sa iba silang ministry, dumating si Kuya Yolando. 'Di ba? Welcome po, Kuya Yolando, sa gawain po ng Panginoon. Amen po. 'Di ba? Masaya si Kuya Yolando, 'di ba, na nandito. Kaya makikita mo halos araw-araw nandito siya. Bakit? Natatanim sa kanya 'yung salita. Nababago 'yung buhay niya. Nababago 'yung mga problema niya na dati maproblema siya pero nung naririnig niya 'yung mabibigat na problema ng ibang kapatiran dahil sa fellowship natin, nagiging mas malakas si Kuya Yolando. 'Di ba? Nagpapasalamat siya sa Panginoon na natagpuan niyang ministeryo na 'to. Dapat din tayo din. Ako, nagpapasalamat ako because of daily devotion, naging mananampalataya ako. Dahil naging mananampalataya ako, tinawag ko rin yung buong pamilya namin. Tinawag din sila ng Diyos. 'Di ba? At yung kapatid ko, tinawag din niya yung mga tao sa barangay namin. Amen? Kaya meron na pong JIL sa lugar namin. 2 years na po. Bukas, magse-celebrate sila. Pasasalamat namin sa faithfulness ng Panginoon. Amen? That is the lead. That is the purpose. Kung nabubuhay ka lang sa mundong ito para magparami ng tao, nag-i-exist ka lang. Pero wala kang nagagawang purpose. Hindi mo nagagawa yung totoong dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mission na to. 'Di ba? Kaya God purpose is to live for mission. Pangalawa po, God purpose is to live with membership. 'Di ba? Tayo, dati 4 lang, 5, 6. Ngayon, meron na tayong members. Meron ng mga leaders. Amen? Purihin ng Panginoon. 'Di ba po? God peoples to live with membership. Lumalago kasi bakit? God is multiplying, hindi dapat nababawasan. Nagmumultiply yan. Kahit wala na yung iba dito, may mga sarili na silang ministeryo. Nagmultiply na po yung mga tao na yon. 'Di ba? Sila Nanay Ludi, yung pamilya niya, ministeryo na rin niya. 'Di ba? Wala man sila dito, lumalago silang mananampalataya na isama niya na rin asawa niya, naging mananampalataya ng mga anak niya, sila Ate Ronaldine, yung buong pamilya niya, 'di ba? Dinadala nila pamilya na ibang tao, 'di ba? Lumalago yung membership. 'Di ba? Ikaw, yung mga kaibigan mo na OFW, wala man sila dito, 'di ba? Pag kinakausap mo sila, na i-share mo yung word of God. Malaki na itutulong mo, yung mga kapatid mo sa ibang bansa na dating hindi mananampalataya, 'di ba? Natutuwa sila kasi mananampalataya ka na at naririnig nila yung mga bagay sa bibig mo ngayon. Amen? 'Di ba? 'Di ba? Hindi magtatagal, member na rin sila ng pamilya ng Panginoon. Amen po ba? 'Di ba yun yung pinag-aralan natin, gusto ng Diyos na maging pamilya tayong lahat. Pangatlo po, God principle to live by maturity. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng prinsipyo, no? Ng principle sa buhay. Meron tayong mga natatayuan natin ng mga principle sa buhay para maging matured tayo. Hindi na tayo dating immature na konting salita, iiyak tayo, konting salita, nasasaktan tayo ngayon, di ba? Dahil ang salita ng Diyos ay tabak magkabilang talim. Titingin ka muna sa salamin bago mo itaga sa iba. Amen po ba? Di ba? Sa salamin muna ang tingin natin. Di ba po? Kaya tayo nagkakaroon ng maturity. Because the Word of God, dahil dalawang double sword yan,
Kapag nataga ka, ang tingin mo agad sa salamin. Huwag kang titingin, buti na, ay, dapat nandito si ganito kasi para sa kanya tong mensahe na to. Hindi. Kaya ikaw ang nakarinig nito ngayon para to sa'yo. Para to sa akin. Amen? 'Di ba? Para maging matured tayo sa lahat ng napakinggan natin mga mensahe, hindi aksidente na narinig mo yan. Para yan sa'yo at para sa akin. Kasi gusto ng Diyos, maging matured ka. Kasi gusto ng Diyos, hindi ka mapintasan. Bakit? Hindi mo na kasi dala yung pangalan mo ngayon. 'Di ba? Dala mo yung membership bilang maging anak ng Panginoon. Dala mo yung maturity, 'di ba? Ng isip ng Panginoon. Hindi ka pwedeng lingkod ng Panginoon tapos isip bata ka pa rin. Lingkod ka ng Diyos tapos, 'di ba? Wala kang maturity. Hindi pwede 'yon. Bakit? Hindi na kasi pangalan mo ang dala mo. Pangalan mo ang title ng Diyos. Anak ka na ng Diyos ngayon. Mananampalataya ka. 'Di ba? Hindi ka title na Kristiyano. Title mo lang yung Kristiyano, pero paglabas mo sa church, hindi ka naman totoong Kristiyano. Wag po tayong ganon. Amen? Kahit dito sa gawain, wag tayong ganon. Kung may problema ka sa isang kapatid, di ba? Maging matured ka na sabihin ang katotohanan. Di ba? Kahit pa leader mo yon, maging matured ka, naharapin siya, kaysa yung sinasabi mo sa ibang tao, kasi that is immaturity. Di ba? Kung may problema ka sa bawat kapatid, be matured enough. Kasi kung totoong nagmamalasakit ka sa kanya, magmalasakit ka ng may pag-ibig na totoo. Na totoo kang humaharap sa kanya. Totoo na sinasabing mahal mo siya. Totoo na sinasabi mo nagmamalasakit ka sa kanya. Kasi kung hindi, kung ang gagawin mo, pupunta ka sa ibang mananampalataya, sasabihin may problema sa kanya, hindi niya mababago yung tao na yon. Hindi siya makapagbabago sa tao na yan. Kung may problema ka sa akin, ako yung harapin mo, sabihin mo sa akin yung problema mo, 'di ba? Para alam mo yung totoong dahilan ko rin kung bakit ko ginagawa 'yon, kung bakit may mga bagay na desisyon ako na hindi sa expectation mo. 'Di ba? Because your wisdom is not my wisdom. Your knowledge is not my knowledge. Your understanding is not my understanding. Para maunawaan mo rin. Para hindi mo siya kinukonclude agad na, si Pastor Randy ganito. Bakit kaya ganito si Pastor Randy? Ako si Pastor Randy, sa totoo lang po, to be honest, sa inyo, tatay ko siyang spiritual. Kahit minsan masakit yung sinasabi ko, I tell him frankly, sinasabi ko ng totoo at tapatan sa kanya. Bakit? Kasi spiritual tatay ko siya. Kung meron silang problema sa pamilya niya at nagsishare siya sa akin at ako din nagsishare sa kanya, nagtatapatan kaming dalawa. Pag dalawa na lang kami, kasama ko ng spiritual ng nanay ko, 'di ba? Nagtatapatan kaming tatlo. Nagtatapatan kami kahit masakit para sa amin. Pag sinasabi ko, ba't ganun si Pastor Randy? Sinasabi ko rin yun sa harapan niya. Walang bagay na hindi ko sinabi sa kanila. Bakit? Ginagalang ko kasi sila. Kasi tatay ko sila espiritual, nanay ko sila espiritual. Kung may problema ako sa kanila, tapatan kong sinasabi sa kanya. Bakit? Hindi naman siya mababago ng ibang tao eh. Ako din naman eh. Tapatan din niya sinasabi sa akin kahit nasasaktan ako eh. 'Di ba? Kasi mahal niya ako, kasi nagmamalasakit siya sa ganun din ako sa kanya. Mahal ko siya, nagmamalasakit ako sa kanya, nirerespeto ko siya, nakatalikod at nakaharap siya. Nirerespeto ko siya. Kahit masakit minsan para sa kanya. Kasi minsan gagamitin yung bibig ng ibang tao para sa atin. 'Di ba? We are not perfect, 'di ba? Tinutulungan tayo ng body of the Christ to be matured enough. Kasi kung hindi naman tayo ang magmamalasakit sa mga magulang natin espiritual, sa mga pastor natin espiritual, na tayo ay member ng church na to, do you think mamalasakitan sila ng mga unbeliever? Kung hindi mo sila kayang malasakitan bilang member, at wala kang maturity to face enough na may problema pala sa kanila, do you think yung ibang tao magpe-face enough para enable for them na sabihin ang katotohanan na may problema pala sila sa ganito? 'Di ba? Paano sila mag-growth maturity sa part na yun ng buhay nila kung walang magsasabi sa kanila? Kasi sometimes they cannot see that. 'Di ba? You have to tell them. Bakit? 'Di ba po? Anak pa rin sila ng Diyos, 'di ba? Nagkakamali pa rin sila. Hanggang ngayon, nagpapalago pa rin sila. 'Di ba? Yung mga leader natin, we are not perfect. Ako po, hindi ako perfecto. Pero kung totoong nagmamalasakit ka sa akin, face me. Sabihin mo sa akin. Nung totoo. 'Di ba? Sabihin mo sa akin. Kung may problema ka para malaman mo rin sa akin yung dahilan ko kung bakit. Hindi nagko-conclude ka ng bagay na hindi naman pala totoo. Malay mo, mali ka. 'Di ba? 'Di ba? At kung may mali ako, hayaan mo, 'di ba? Na magpakumbaba ako sa iyo.
na ganun pala yung tingin ninyo, pasensya na kayo ha. Hindi naman kasi ganun. Baka malaman mo din yung totoong dahilan ko kung bakit. Amen? Kasi may principle ka, may principle din ako. 'Di ba? Hindi, wag mong i-expect na yung expectation mo sa akin, yun din yung expectation. 'Di ba? Na gagawin ko. Hindi eh. Minsan, merong pangungusap sa'yo, may pangungusap din sa akin. Be matured enough. Amen? Be matured enough. So, God profession to live out ministry. Pang-apat po, God profession to live out in ministry. Pag natutunan mo to, tingnan mo, pag natutunan mo yung purpose to live, 'di ba? Tas God's people to live with sa membership, 'di ba? Sa mission, sa maturity, sa kanya-kanya bibigyan ng ministry. Kasi pag you are not matured enough at hindi pa alam ng Diyos at hindi pa nakikita ng Panginoon that you are matured enough at ng mga leader mo, hindi ka nila pagkakatiwalaan sa isang ministry. So kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa isang ministry at ng leader mo sa isang ministry, nakita nila na alam mo na at nauunawaan mo ang purpose mo, 'di ba? Kung bakit ka kabahagi ng pamilyang ito online at nakita nila yung maturity mo, kung bakit ka na ipapahandle sa ministry. Next po, God's power to live on, magnify. Alam niyo po ang totoong mensahe sa mensaheng ito? Ikaw. God power to live on, magnify. Minsan sa totoo, sa mga nagme-mensahe po sa atin, ang totoong mensahe yung buhay nila. Kapag sa mga nagte-testify, ang totoong mensahe ng testify nila, ng testimony nila, yung buhay nila. Bakit? Doon mo makikita kung totoong namamagnify yung Diyos sa buhay nila. Amen? Kaya napakabuti po na matutunan natin to. Kasi yung power ng Diyos, di ba, natatagpuan mo, di ba, sa mga testimony nila. Pag ang testimony na isang tao na yan, yun at yun na lang, hindi na ba siya napagpala? Di ba? Hindi na ba nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat araw? Amen? Kaya ang Church ng Saddleback, no, iba-iba ang channel po. No, kaya tandaan natin to, itong My Church Family Gives Me, ito yung mga naibigay sa ng church. Una, God purpose to live for mission, no? Pangalawa, God people to live with membership. God principle to live by maturity, and God profession to live out ministry, and last is God power to live on, magnify. Na napakahalaga po to live na mag-glorify mo ang Diyos. Na siya yung makita sa buhay mo at hindi mga problema mo. Na ma-overcome mo yon, na kahit nahirapan ka, no, ang itinataas mo pa rin sa buhay mo, yung Panginoon, kasi nauunawaan mo na all things work for good to those who love God. Amen? Kaya, yung ibang tao, akala nila yung mga nangyari sa buhay nila, hindi mabuti para sa kanila, kasi hindi naman lahat nagmamahal sa Diyos. Hindi lahat nakakaunawa sa Panginoon. Kaya nga may kasunod yun eh. Hindi lang yun, all things work for good. Meron pang kasunod yun, to those who love God. Kasi ang totoong nakakaunawa lang ng sitwasyon mo ngayon, 'di ba? Yung lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Dahil alam mo na yung purpose ng buhay mo na 'yan, will ng Lord na maganap sa iyan. Dahil gusto niya na makita yung fulfillment ng purpose niya sa buhay mo. Amen? Kaya itong maraming channel na to, no, sinasabi dito sa libro na to, yung church nila ng Saddleback, ito yung mga different kind ng channel na dapat makita mo, i-keep mo yung purposes ng church family. Sa lahat ng purpose at vision, no? Vision na kailangan nakikipag-communicate ka sa bawat buwan, sa membership, sa mga class na pinag-aanuhan mo, sa once a year nila, sa January, tuwing January daw, meron silang mga annual, no, mga state of church na ano ba yung lumago sa'yo, ano ba yung mga natutunan mo, ano yung mga nangyari na sa buhay mo, kailangan na i-illustrate at na de-demonstrate, di ba? Yung mga bagay na tinuro sa'yo sa loob ng church. At makikita yon kung ilan na, di ba? Nagmumultiply na yung mga disciple mo, yung mga message every year, di ba? Yung message every year, in-apply mo sa buhay mo, kaya nabago. Kaya marami sa mga pastor natin, hindi nila naiintindihan ang totoong kapangyarihan ng pulpit. Amen? Are you agree with that? Karamihan daw po sa mga pastor, hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan ng pulpito kung bakit sila tumatayo doon. Amen? Kasi minsan, they just want the power. Gusto lang nila yung title.
No, gusto lang nila yung title. Pero ang totoo, hindi nila nakikita, 'di ba, yung purpose ng Panginoon. Na gusto ng Panginoon, 'di ba, pag-aralan nila yung mga salita para maraming flocks, 'di ba, maraming tao, maraming soul ang maligtas. Hindi ka lang basta tatayo sa pulpito, 'di ba? Hindi ka lang magsesermon doon. Kailangan yung mga flocks mo, mayroong nagiging direksyon, may lumalago sa kanila, 'di ba? Hindi ka lang share ng giving, tapos ikaw naman hindi ka marunong mag-give, 'di ba? Kailangan nga sabi ko sa inyo, bawat message po ano, ang power ng salita ng Diyos na magkabilang talim, 'di ba? Ang mirror ang dapat kaharap mo agad bago mo sabihin 'yun sa ibang tao. Even you are bishop, even you are apostle, 'di ba? Even you are pastor, 'di ba? Ang tingin agad sa salamin hindi yung tao, ibang tao ang tinitingnan mo, ikaw ang tingnan mo yung sarili mo. 'Di ba? Nagaganap ba talaga yung kapangyarihan ng Diyos o nagiging rude ka lang? 'Di ba? Nagiging rude ka sa tao na habang natututunan mo 'yung salita ng Panginoon, imbis na pagmamahal ng Diyos ang natututunan mo, 'di ba? Point ng finger dahil may title ka na. Amen, hindi po gano'n. Kaya dito po 'no, hindi dahil pastor sila, na po naunawaan nila 'yung kapangyarihan na binigay sa kanila ng Panginoon bilang maging pastor. Unless makita mo sa kanila na nagli-lead sila ng tama sa kanilang mga sheep at mga flocks at mga tao sa loob ng church. Amen. Minsan po kasi, pastor ng rape ng kapatiran, 'di ba? Pastor, 'di ba? Pero sinasabi kailangan daw marami siyang asawa, 'di ba? Hindi niya nalaman yung kapangyarihan. Pastor, 'di ba? Wala nang ginawa. Mag-say ng giving, pero siya naman hindi mo nakikita yung pag-give niya. Even sa oras, even sa financial. Amen? Hindi po ganon. Kailangan po sa purpose ng Lord, give and take yan. Kailangan may direksyon na nade-determine yung mga tao sa church na po, intentional or unintentional. Na po, dapat ma-determine nila yung direction ng church. Maging intentional man o hindi intentional. Kasi iba-iba ang stage ng kaunawaan ng tao. Minsan may tao na marunong pumick up mabilis. 'Di ba? Kaya nga sabi dito, if you are a pastor, use your pulpit on purpose. Kung pastor ka, gamitin mo yung pulpito sa purpose mo. 'Di ba? Hindi yung title lang yung sinasabi sa iyo, tas hindi naman nagaganap. 'Di ba? Yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Bakit ka tinawag na pastor? Para magpastol ka ng mga tupa. Bakit ka tinawag na pastor? Para mag-lead ka at mag-ingat ka ng mga tupa. Para palaguin sila, idisiplina sila sa loob ng church mo. Kaya nga ang pastor sa loob ng church. Nasa loob ng church yan. 'Di ba? Kailangan may church. Yung mga pastor na yan, kailangan may church sila na pinupuntahan. No, hindi pwedeng wala silang church. Asan yung mga tupa nila na pinagpapastolan nila? 'Di ba po? Sabi dito, kailangan alam ng mga pastor yon na magamit yung kanilang purpose. Kasi yun ang kapanawagan sa kanila. Kung saan, sabi niya gano'n, yung bawat isa, 'di ba? Na undivided sa attention weekly basis, 'di ba? Yung mga pag nasa loob ka ng church, yung mga pastor dapat na-organize niya 'yon, yung mga attention ng weekly basis, 'di ba? Sa loob ng churches. Sa tuwing nagsasalita sila, yung opportunity na sinasabi nila, na po, katulad ng bakit ang church nag-i-exist, 'di ba? Kasi mahusay yung pastor na 'yon, 'di ba? Kasi natututo, 'di ba? Bakit lumalago? Ba't nagkakaroon ng first service, second service, third service yung mga church? Kasi 'di ba dumadami, nagmumultiply yung mga tao. 'Di ba dapat yung ganun yung mga pinapatotoo ng mga pastor, na mga opportunity sa kanila, 'di ba? Na nakikita ng mga tao dahil sa message ng buhay nila, na nakikita sa buhay nila, sa mga salita na lumalabas sa mabibig nila sa loob ng pulpito. 'Di ba nakikita yung paglago ng isang church, kung bakit ang church ay patuloy na nag-i-exist dahil sa biyaya ng Panginoon na mga dinadala niyang mga tao, nililid, ninanavigate ni Lord, dinadirect niya yung mga tao doon sa church na yon. Huwag kang matakot. Sabi niya, huwag daw tayong matakot na lagi itong i-repeat sa sarili natin. Kasi bakit? Because nobody get it the first time. Walang iba, walang makakakuha nito ng una agad, mapapalago mo agad, 'di ba? Una agad, matured ka agad, 'di ba? Una agad, 'di ba? Huwag kang matakot, nahakbangan. 'Yun yung sinasabi sa atin dito. Huwag tayong i-repeat yung mga bagay over and over again.
Kung nag-failed ka ulit, hakbangan mo. Sabi nga ng salita ng Panginoon, the righteous failed 7 times, but the righteous still standing up. Righteous yun, ha? Diba? Kaya ako yung mga pastor natin, makita natin nag-failed sila. Diba? Tulungan ulit natin silang tumayo. Yung leader natin, nag-failed sila, diba? Maging kagapay din natin sila, damayan din natin silang tumayo. Amen? Kasi ikaw nagkakamali ka rin. Ako nagkakamali din ako. We will never be holy. Totoo po yan. Kasi righteousness nga lang, hirap tayo eh. 'Di ba? Although sinabi sa Word of God, be holy ye, I'm holy. Sabing ganun ng salita ng Panginoon. Hindi ka po magiging holy kung sa righteousness pa lang, hindi mo alam kung saan mo kinukuha. Righteousness is from God. Righteousness is from Christ. Kaya natin nasasabi na magiging holy tayo because our holiness is also from Christ, Jesus Christ. Amen? Kaya huwag kayong magtaka, bakit magiging banal daw, ganito. Totoo po. We can be holy. Bakit? Kapag alam mo kung saan mo kinuha ang righteousness mo, hindi imposible sa'yo na makuha ang holiness. Amen po ba? Kasi alam mo na hindi sa iyong mga gawa mo natagpuan ang righteousness. But only by the grace of God, and it's only Jesus Christ itself. Kaya sa bawat pagharap mo, sa Panginoon, yung righteousness ni Jesus Christ ang nakikita sa iyo ng Diyos Ama. Kaya anuman yung mga failure mo sa buhay mo, patuloy mong i-create, 'di ba? Maging creative ka na tumayo ka ulit. Paulit-ulit mong itayo yung sarili mo na mag-build ka ng matatag na pundasyon. Na sa Panginoon ang pundasyon ng batong sandigan mo. Sa Kanya mo laging iaasa. Sa Kanya lagi yung dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. Siya yung dahilan kung bakit ka nagministry. Siya yung dahilan bakit ka lumalaban sa buhay. Siya yung dahilan na binibigyan ka ng joy sa puso mo. Siya yung dahilan kung bakit nagpapatuloy yung pamilya mo. Siya yung dahilan kung bakit ka humakbang sa problema mo. Siya yung dahilan kung bakit ka nagpapatuloy sa buhay mo. Amen? Not to glorify your own, but to glorify the King of Glory. Kaya siya tinawag na King of Glory. Diba? Kaya sa opposite page daw na to, makikita natin yung mga several na different angle ng mga sitwasyon na maipresent po yung purpose ng church. Malaya po daw tayong makita yung mga outline, kung paano mabuhay dito. Dito makikita natin sa explaining ng purposes, mamaya po ibibigay ko sa inyo yung chart para makita ninyo yung pamamahala nila kung paano mag-walk kay Jesus Christ. Yun lang po yung purpose ng church ng Saddleback na dapat ma-manifest sa atin. Kaya natin pinag-aaralan yung purpose of church. Kasi ikaw na ang church ngayon. 'Di ba? Yung mga anggulo na pwede mong hakbangan, pwede mong maging disenyo din. Na bakit lumago ang Saddleback Church? Kaya ito sinishare din ni Pastor Ricky Warren. Kasi ito yung mga ginawa nila. So ibig sabihin this is effective, 'di ba? Activity. 'Di ba? Yung mga communicating and our purposes through preaching, sa teaching, 'di ba? Ano yung ginagamit nila? They use brochure, 'di ba? Yung mga babasahin, ginagamit nila yung mga banner, mga article, mga newsletter, mga bulletin, videos, mga cassette, 'di ba? Sa social media ngayon, 'di ba? Ganon, they writing the songs. Na doon lumago, nakilala yung Saddleback at hinanap mga tao hanggang ngayon. Kaya ngayon, marami na po ang nag-church sa kanila at marami na ring different na mga churches sa iba't ibang sulok ng mundo. Marami nang naitalaga na mga leaders at pastor. Amen? Kaya yung mga pumapasok po sa worship center, 'di ba? Yung mga purposes, yung mga corresponding verses na pinag-aaralan po nila, na binabasa po nila, naniniwala po sila na itong mga bagay na to, ang nagbigay ng different way sa buhay po ng mga tao na 'yon. Kaya, bakit po sila na-capture yung attention nila? 'Di ba? Kasi nakita din nila sa buhay ni Pastor Ricky Warren. 'Di ba? Actually, si Pastor Ricky Warren po, namatayan ng anak yan. Doon nga niya, habang sinusulat niya yung libro ng Purpose Driven Life, nasa ospital yung kanyang anak lumalaban po sa cancer. Pero binawi po yung anak niya. Pero nagpapatuloy siya. Nakita mo sa buhay niya yung evident ng pag-apply sa totoong buhay. Na naiintindihan niya yung purpose ng buhay niya. Na mawalan man siya ng anak, mayroong pintuan pa rin. Nagbinigyan siya ng maraming anak sa purpose driven sa Saddleback Church. Maraming mga buhay na nagpatotoo sa testimony niya.
Yun yung naging purpose ng pagkamatay ng anak niya, na sa kabila ng dalamhati ng puso niya, nagpapatuloy siya bilang pastor. Hindi siya nagpadala sa emosyon, sa feeling niya, sa feelings niya. Nagpatuloy siya because of the maturity. Kasi alam niya na pastor siya. Maraming umaasa sa kanya ng mga member. Kaya yung pag-explain niya ng purposes niya sa ibang tao, naging epektibo yon. Bakit? Kasi nakita mo sa buhay niya. Si Pastor Rodel, bakit nagiging epektibo sa atin yung kanyang patotoo? Kasi nakita natin sa buhay ni Pastor Jesusa. 'Di ba? Sa Pastor Rodel na nagpapatuloy sila sa kabila ng paninira ng mga tao, sa kabila ng mga kasakitan, sa kabila ng mga himala ng Panginoon Diyos, 'di ba? Nagpapatuloy sila. Amen? Yung vision na nakita nila noon pa mula sa maliit na church, nakikita natin ngayon. Ganun din si Pastor Ricky Warren, hindi dating malaki yung kanyang church. Pero dahil sa vision at mission na hinakbangan niya, dahil sa maturity na pinagkaloob sa kanya, dumami yung kanyang member. Diba? Nagkaroon siya ng ministry at nag-glorify si God. Dahil nag-glorify si God, lumalago. Hanggat nag-glorify ang King of Glory, palalaguin ng Panginoon ang lahat ng ministeryo niya. At totoo yung sinabi niya that be still and know that I am God. Siya ang kikilos sa church na yan at mag-e-exalt ang kanyang pangalan sa bawat sulok ng mundo. Sa bawat nation, luluhod ang bawat tuhod sa Panginoong Diyos. Dahil naintindihan ni Pastor Ricky Warren yung purpose ng buhay niya. Yung purpose ng church member niya, naintindihan din niya. Dahil kung ano yung pinaunawa sa kanya ng Panginoon sa mga tinuturo niya dito sa atin, yun din ang in-apply niya sa maraming member. Kaya naintindihan nila. Kaya na-utilize, 'di ba? Sa maraming social media, maraming mga different kind ng media, 'di ba? Naturuan sila, they teach them over and over. Sabi, tinuro sa kanila yung basic, 'di ba? Over and over. Kaya wag kang kapag nawawala ka na sa alignment ng Diyos, wag kang mahiyang bumalik sa umpisa ulit. Basa ulit, 'di ba? Mag-aral ka ulit, manalangin ka ulit, mag-worship ka ulit, 'di ba? Kasi laging 'yun laging 'yun ang umpisa, 'di ba? Yung stage na 'yon, yung umpisa ang pinakamahalaga lagi. Kapag hindi ang Diyos ang na-prioritize mo sa buhay mo at hindi ang principle ng purpose ng will ng Lord ang matutupad sa buhay mo, lahat ng kasunod kahit magtayo ka ng bawat ministry, hindi yung number one na pinakamahalagang stage ng buhay mo ang natupad sa iyo, hindi siya ang number one na napapag-glorify mo, hindi siya ang number one ng dahilan kung bakit ka nagpapatuloy at nagwo-walk ka sa principle, sa purpose, sa will ng Panginoon at hindi ang Diyos ang purpose ng focus mo, lahat ng mga kasunod mali na. Kaya bakit nagko-continue, 'di ba? At nare-restate ang purpose because they teach them over and over again. Kaya yun po yung nagiging tendency kung bakit yung church nila, 'di ba? Nagkakaroon po ng malawak na pagsasagawa. Pero kung ang ano mo lang is sumikat ka, pang sarili lang, no po? Yung purpose, hindi mo naintindihan yung pangunawa ng purpose at will ng Diyos sa'yo, kung bakit ka nabubuhay, puro discouragement ang mararanasan. At complain ang mararanasan mo. Kaya, alalahanin daw po natin si Nehemiah, yung principle ni Nehemiah. Kung bakit siya nagtagumpay. 'Di ba? Kasi ang unang dahilan ni Nehemiah ay ang Diyos. 'Di ba? Ang unang dahilan niya kung bakit niya yung tinatayo at sinuportahan niya yung pastor, 'di ba? Yung mga priest sinuportahan niya dahil ang dahilan niya ay ang Diyos. Kaya siya nagtagumpay kasi ang ginglorify niya ay ang King of Glory, hindi ang sarili niya. Kaya siya nagtagumpay sa lahat. Kaya sa buhay mo ngayon, bilang isang church ng Panginoon, sa mga churches natin, matuto tayong makipag-communicate ng may purpose. Huwag kang salita ng pointless. Amen? Huwag tayong salita ng pointless lang. Kaya kailangan i-explain natin sa mga ka-church natin, sa mga membership natin, pag nasasaktan sila, di ba, ng mga salita, kung paano ka nasasaktan noon, i-explain mo rin. Ganyan din ako noon. Pero natutunan kong maging matured, di ba? Kasi masakit talaga ang totoo. Amen? Pero pag natanggap mo na, di ba, magkakaroon ka na ng maturity, hindi na immature. Di ba? Minsan kasi tinatanggap mo lang na masakit yung salita ng Diyos kasi merong totoo doon eh. May totoo. Dahil yun ang katotohanan. Amen?
Meron nagaganap sa buhay natin because we are not perfect. Hindi tayo sa isang pagtanggap lang na bago tayo. Hanggang ngayon, pinoproseso tayo ng Panginoon. 'Di ba? Mapa-outreach ka man, mapa-worship man, mapa-fellowship, disciple, or services, na po, lahat tayo ini-equip ng Panginoon, ini-encourage niya tayo, ini-edify niya tayo, ini-equip niya tayo. Para saan po? Sa mission natin, para ma-magnify ang Panginoon. 'Di ba? Para maraming membership at magkaroon ng maturity mga tao sa ministry. 'Di ba? Kapag sa labas ka ng evangelist, 'di ba? Kailangan yung mga number ng daily na mga naliligtas na kaluluwa, yun yung binibilang. Kapag evangelist ka, dahil yun ang purpose mo. Dapat doon ka nakapokus. Yun yung focus ng leading mo. Kapag naman sa worship ka, 'di ba? Kailangan ng devotion mo, 'di ba? Nakikita mo paano mag-breaking of bread, 'di ba? Paano sa pananalangin, paano mag-praise sa Lord. Dapat natutunan mo rin 'yon, hindi lang sa devoted ka sa pag-awit. Amen? Lahat 'yon kasama sa paglilingkod. Na-exalt ang Panginoon doon. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng magnified, na ma-magnified ang Diyos, 'di ba? Sa crowd nagiging effective worshiper ka kasi nakikita nila yung power on how to live on. Yung force, 'di ba? Yung puwersa na paano mabuhay sa mundong ito, sa mga awit, sa mga tinig, sa mga, 'di ba? Sa mga worship na naririnig nila, sa mga lyrics. Sa fellowship po, kailangan encouragement naman. 'Di ba? Meron kang word of encouragement sa kanila, yun ang assignment mo. Kailangan devoted ka sa pagpe-fellowship, kailangan lagi ka nilang nakikita doon. Kailangan nakikita nila sa buhay mo that lahat ng mga believers, 'di ba? Na you are all together, 'di ba? Na kumakain kayo, nagsasama-sama kayo, hindi lang pagkain, 'di ba? Pagtulong, 'di ba? Sa oras, 'di ba? Pagmamalasakit, pakikinig. Amen. Kasama 'yan sa fellowship. 'Di ba? Kailangan yung congregation nagkakaroon ng tamang relasyon sa bawat isa ang mga tao dahil nauunawaan nila that we are family for living. Amen? 'Di ba? We are family. Pamilya tayo. Sa discipleship, bakit? Kailangan i-edify naman doon yung maging devoted ka, yung sarili mo, 'di ba? Bilang mga teacher at apostle, 'di ba? Sa discipleship bilang leader, kailangan ang objective mo doon makita yung maturity mo, 'di ba? Kailangan ang matarget mo doon yung committed ka sa lahat ng gawain. Amen. Kailangan sa life naman makita doon yung paglalakad mo kung paano ka mabuhay. Nilalakaran mo yung tinuturo mo. Yun ang prinsipyo ng buhay mo. 'Di ba? You live. 'Di ba? Ina-apply mo sa sarili mo para yung foundation nila nakikita on how you live. Amen? Kaya makikita yung stability. 'Di ba? Matatag na pamumuno mo kasi bakit nakikita sa buhay mo. Sa pagdi-disciple mo sa kanila. Amen? Sa services, 'di ba? Sa services naman kailangan equip ka rin. Kailangan makikita sa'yo yung binibigay mo sa bawat isa, 'di ba? Lahat ng kanilang kailangan. 'Di ba? Kapag tinawag na services, ano ba'y kailangan mo? Halimbawa, services, kailangan ng kapatid mo ng tagapakinig. O sige, makinig ka sa kanya. Namatayan siya, kailangan kang makinig kasi kahit anong sabihin mo diyan, masama loob niya, namatayan siya, 'di ba? Makinig ka lang. Minsan you have to listen only, hindi salita ka rin ng salita. 'Di ba? Ano yung services na kailangan nila? Kailangan kailangan ng halimbawa, abuloy o services. O sige, magsabi ka sa mga kapatid kung mayroong tutulong na willing tumulong. Amen. 'Di ba? Kung ang services mo sa pagbibigay, magbigay ka din ng bukal sa puso mo kasi kung di bukal sa puso mo, magiging curse 'yan sa iyo, kapatid. Kung nagbibigay ka tas marami kang nasasabi, naririnig ka ng Diyos. 'Di ba? Kung ikaw naman hindi ka nagbibigay tas marami ka pa ring nasasabi, 'di ba? Nagagawa mo ba talaga yung purpose mo, 'di ba? Your services. Yun na nga lang yung services mo dahil kaya ka pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kayamanan, sa pera, 'di ba? Sa negosyo kasi ine-expect din ni Lord na mapagkakatiwalaan ka siya sa pinagkatiwala niya sa yung maliit, 'di ba? Hindi yung nagbibigay ka nga, nagko-complain ka naman. Nagbibigay ka nga, sinasabi mo pa sa ibang tao na nagbibigay ka. 'Di ba? Nagbibigay ka, binigay ng kaliwa mo, sinabi ng kanan mo. 'Di ba? Yung sabi nga, binigay ng kanan, wag na sabihin sa kaliwa. 'Di ba? Kailangan na alam mo yung ministry mo, yung objective mo, alam mo yung purpose mo. Alam mo yung pangangailangan ng church. Kailangan na upuan sa church, o 'di ba? Services, sige. 'Di ba? Hanap tayo ng sponsor, hanap tayo ng donor. Kasi ang Panginoon di naman maglalaglag ng upuan eh. Kaya bakit niyo ako nakikita lagi tuwing nag-aano ako ng giving? Bakit ako nagbababa ng giving? 'Di ba? Hindi ko naman kayang mag-isa eh. Kailangan ko ng tulong ninyo. Minsan bakit ako nagbababa ng giving? Hindi po kasi lahat nagbibigay.
Diba? At alam kong hindi lahat may kakayanan magbigay. Pero sometimes natetest ka din, 'di ba? Kung ikaw nako-convict ng Panginoon sa giving kasi hindi ko naman kailangan 'yan eh. Hindi naman po sa akin napupunta 'yung giving. 'Di ba? Sa ibang tao din po, sa fellowship natin, sa kailangan natin, sa mga kapatid natin. Kasi tinawag din naman ako to serve. Kaya kahit ako mismo po nagse-serve ako sa Diyos kung ano 'yung nakikita ko. Kung ano 'yung maipaglilingkod ko sa Panginoon. Kasi doon tayo tinawag lahat to serve. Huwag mong tingnan 'yung sarili mo na mataas ka na sa iba, baka malaglag ka. 'Di ba? Huwag mong tingnan 'yung sarili mo na higit ka na sa iba. Baka doon sa pagtingin mo na yun, doon ka mismong ibagsak ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon, makita sa work natin, yung services. Dapat, kung ang pagdi-disciple makita sa paglakad niya, sa services kailangan makita sa paggawa mo. Ikaw din nakikita. Ako nanghihingi po ako, pero nagbibigay din ako. Hindi lang po ako basta humihingi ng tulong sa inyo. Nagbibigay din po ako. Kasi kailangan makita din sa akin yun. Hindi lang ako, alangan namang hingi lang ako na hingi sa inyo ng, tulungan natin si ganito, tapos ako hindi ako marunong magbigay. Hinahakbangan ko po yun. Hinahakbangan ko po yung pagbibigay. Kaya ako nasasabi na magbigay kayo. Kasi hinahakbangan ko rin ang pagbibigay. Amen? Kasi kailangan makita natin on how we live. Na naia-apply natin sa sarili natin. Na nagpapunction sa buhay natin yung sinasabi ng bibig natin. Dapat nagkakaroon ng expression sa self mo. Diba? Yung self-expression, kung bakit mo yun ginagawa, kasi ginagawa din yun ng pagsuserve talaga sa Panginoon. Kasama ang bulsa. Amen? At alam ko na binibless din tayo ng Panginoon sa pagbibigay natin. No, kaya kasama po yan sa services natin. Amen? Purihin po ang Panginoon. To God be the glory po. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa mensaheng ito na punong-puno po ng aral. Purihin at dakilain ka. Salamat po, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Patuloy mong pinagkakaloob. Nawa, na pagpala po ang aking mga kapatid, natuto sila, maitanim sa kanilang puso, na isipin ulit nila over and over again kung paano po namin ito mahahakbangan sa aming buhay. Na maganap naman to sa buhay namin, na maging patotoo naman to sa buhay namin, na kami po, Panginoon, ay mag-encourage din ng ibang tao, makipag-communicate kami na may katotohanan, magkaroon po kami ng maturity, Panginoon, sa mission namin, sa purpose namin, mamagnify yung pangalan sa aming mga buhay, sa membership, Panginoon, sa mga kasama namin, Lord God, na makita, Panginoon, Lord, na mag-disciple kami ng may maturity, Panginoon, Lord, mag-encourage kami, ma-equip kami, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, ma-empowered kami ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang naglagay at ikaw ang pumili sa amin, Panginoon. Hindi kami ang pumili sa sarili namin. Kaya salamat po sa pagtitiwala mo sa amin, Panginoon. At salamat din po sa pagtitiwala ng aking mga kapatid, Panginoon, sa bawat isa sa amin dito, Lord God. Patuloy mo nga pong pag-ibayuhin ng pagmamahal, pagmamalasakit, pagdadamayan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa gawaing ito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa aming pamilya, sa aming mga anak, mapagpala po ang bawat isa. In the mighty name of Jesus, I pray, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa.